Under the able leadership of our good Mayor Alfredo Slim, Hospital ng Tondo was the second hospital and that was opened May 10 of 1994. This hospital was dedicated for the poorest of the poor by our loving Mayor. This hospital is a 50-bed capacity. This is also a secondary hospital. Hospital ng Tondo is PhilHealth accredited. When you enter our lobby, you will see there a tarpaulin na ang nakalagay po ay Public Assistance and Complaint Desk. The purpose of this Public Assistance and Complaint Desk is to assist patients whose concern should be quickly answered and taken into consideration. This is manned by our security guard who handled this Public Assistance and Complaint Desk. Nung ako ay naupo sa Ospital ng Tondo noong December 1 of 2010, sabi ko sa kanila, as a public servant, it is our mandate to serve the public with sincerity, compassion, sympathy, commitment, and dedication. Sa aming census, ang aming outpatient department, nag-average kami ng 250 patients a day. Ang aming butika ay nagbibigay sa outpatient department ng starter dose 1 or 2 days na libreng gamot. Sa ER naman, we averages 155 consultation daily. Yung mga serbisyong naibibigay ng Ospital ng Tondo, meron kaming emergency room, may outpatient services kami. Sa emergency room, meron kaming adult medicine at saka pediatric medicine, OB-GYN at saka yung mga surgical cases. Sa outpatient naman, meron kami yung internal medicine. Sa internal medicine, meron kaming specialty clinic. Ito yung aming tinatawag na diabetic clinic na meron silang diabetic club tuwing Huwebes, 8 a.m. to 12 noon. Meron kaming derma clinic, ito ay every third Monday of the month. Sa OB Gynecology, dito kinokonduct yung aming prenatal check-up. Yun naman gynecology clinic, yung mga sakit naman ng kababaihan, doon din sila nagpapatingin sa aming gynecology clinic. Meron kami yung specialty clinic, ang tawag namin dito yung menopausal clinic. Yung mga kababaihan na nakararamdam na ng tinatawag namin premenopausal syndrome, doon namin sila kina-counsel, ipinapaliwanag sa kanila kung ano ang nararamdaman na ng mga babaeng malapit ng menopause. Sa pediatrics naman, consultation, meron tayong libreng bakuna. Andito yung libreng bakuna sa diphtheria, pertussis, tetanoid, polio vaccine, at saka yung tuberculin test sa mga bata. Ginagawa ito sa mga bagong panganak. Yung mga newborn baby namin, binibigay ito ng 3 beses every 6 weeks for 3 sessions. Sa surgery naman, yung may bukol sa parte ng mga katawan nila o yung may mga problemang naramdaman o sakit sa katawan na maaaring ito ay maging surgical cases. Meron din kami breast clinic. Ito ay ginagawa every Tuesday at meron din kaming thyroid clinic, Bosio clinic. Ginagawa naman every Thursday. Meron kaming ophthalmologist. Yung mga may problema sa paningin o may sakit sa mata ay doon namin tinitignan. Ito ay every Tuesday saka every Thursday. At kami ay naka-tie up din sa family clinic. Meron silang pre-cataract operation. Yung aming pharmacy, yung mga gamot para sa pasyente sa ER at saka sa OPD at sa medicine ward, ay sila ang nagbibigay ng mga gamot na ito. Meron kaming medical ward, OB ward, tapos yung OB ward naman ay nahati sa 2 ward, yung normal delivery at saka yung mga CS operation. And then meron din kami pediatric ward at meron kami ngayong 4 na solo bed na ward na ang ibig sabihin nito ay isang pasyente lang ang pwede ditong i-admit at 2 sa aming solo ward ay 2 ang naka-aircon. Yun din ay para sa mga PhilHealth patients. Meron din nga pala kaming PhilHealth ward. Yung mga serbisyo namin sa diagnostic services, meron kaming general radiology, yung chest x-ray, yung bungo. Halimbawa, may trauma cases na nauntog o nahulog, pwede namin siyang gawa ng skull x-ray para makita kung may linear fracture o wala. Meron kaming bagong x-ray which was acquired in 2009. Tapos meron kami ngayong bagong portable x-ray. Yung portable x-ray, yung mga pasyenteng hindi pwedeng bumaba from the ward to the ground floor sa x-ray ward, yung portable x-ray machine na namin ang pupunta sa ward upang doon gawin yung x-ray ng pasyente. At pag may mga intra-op operation kami na nangangailangan na ma-x-ray yung pasyente, ipinapasok din namin ito sa operating room. Yun naman ang aming ECG, meron kaming 2 sa ward at meron kaming 1 dito sa ER. Meron din kaming ultrasound. Ang nagagawa naman ng aming ultrasound,
transvaginal ultrasound to further document yung pagbubuntis. Yung may mga sakit naman sa gynecology, makikita mo rin yung sa transvaginal ultrasound. Meron din kaming transabdominal ultrasound. So yung mga second and third trimester na pagbubuntis, pwede namin gawin dito sa aming transabdominal ultrasound. Yung BPS o yung Biophysical Profile Scoring, dito mo malalaman yung pagdadala ng pagbubuntis ay nasa tamang buwan na o kaya lagpas na sa tamang buwan. Dito mo malalaman kung siya ay term delivery na o post-term delivery na. And then yung aming ultrasound, nakakagawa rin siya sa whole abdomen. Yung aming clinical laboratory, ang nagagawa namin dito yung mga routine, yung complete blood count, routine urinalysis, stool examination, yung mga blood chemistry, katulad ng mga cholesterol, fasting blood sugar, etc. Meron din kaming dental services. Ang mga nagagawa dito, yung tooth extraction, oral prophylaxis, yung pagpapalinis ng ipin, temporary peeling, saka permanent peeling, yung mga pasta. We also have another specialty clinic, yung alternative medicine. This is a traditional medicine, yung aming acupuncture and acupressure at saka pain management. And then, meron kaming 2 dialysis machine which can accommodate 4 patients a day. Yung mga aming dietary, meron kaming mga nutritionist, may mga tinatawag kaming therapeutic diet kasi may mga sakit na katulad ng hypertension, diabetes o yung mga na-stroke, hindi sila pwedeng kumain ng pagkain na kinakain ng pangkaraniwang may sakit. So meron kaming therapeutic diet sa kanila. Noong 2011, every hospital, merong add-on na 10 million. Ito ay inaproba ng ating mahal na mayor dahil ang priority ng ating mayor, ang health. So, every hospital, binibigyan niya kami ng 10 million. At dito, pwede namin gamitin ang 10 million na to sa pagbili ng mga bagong aparato o mga office equipment o kaya mga dagdag na gamot o mga medical supplies. Noong 2011, nag-procure kami dun sa 10 million ni Mayor, 20 new computers. Ito, malaking tulong sa aming admitting section at sa aming pharmacy at sa aming mga admin offices. Kasi dito ay makikita mo na yung pangalan ng pasyente, yung kanyang complete data, pati yung diagnosis din, kaya mas madali. Sa aming delivery room, meron kaming breastfeeding area. And then, meron kaming 2 incubator para sa mga premature delivery. Meron din po pala kaming bagong elevator. 2 na yung aming elevator. Yung pong aming bagong elevator, ang tawag po doon yung Pride Elevator. Heavy duty ito, mas mabigat ang kayang ipanik nito. Kaya yung mga pasyente dapat dalhin sa ward na dapat po nakahiga sa kama, ay pwede pong naming ipasok dito. Yung aming ambulansya ay nilagamit namin pang-conduct sa ng pasyente. Yung mga pasyenteng walang pamasahe, at saka talaga yung kailangan pang iuwi ng nakahiga, kami ay gumagawa ng home conduction. Nare-request sa amin na sunduin sa bahay, ay ginagawa namin. Nung mula sa bahay, sinusundo namin yung may sakit na pasyente at amin dinadala sa Ospital ng Tondo. Ang Ospital ng Tondo ay para lang sa mga taga Maynila. Pero may direktiba ang ating mayor na kahit hindi taga Maynila ay inyong tanggapin. Wala kami ditong tinatanggihan. Lahat-lahat ng tulong, hindi kami pinababayaan ng ating mahal na alkalde. As a public servant, yun ang aming misyon. Kami bilang mga doktor ay hindi kapirasong papel ang aming hinaharap. Buhay ng tao ang nakasalalay sa amin. It's between life and death. Sa tulong na nagbubula sa ating pinakamamahal na mayor na ang kanyang adhikain at layunin ay makatulong sa mahihirap na pasyente. Ang Ospital ng Tondo ay taus-puso at labis na nagpapasalamat sa ating ama na walang iniisip kundi ang kabutihan ng nakararaming Manileño, lalong-lalo na ang mahihirap. Magpapatuloy pa po muli ang aming paglilingkod sa inyo.